Yan guys, welcome sa topic natin ngayon which is liquidity. So ano nga ba si liquidity? So si liquidity guys, ito yung mga orders, pending orders or stop loss ng mga traders. Okay? So meron tayong two types ng liquidity which is the buy side liquidity and sell side liquidity. And yung types na yun is meron tayong tinatawag na external and internal liquidity. Okay? So papakita ko sa inyo yung example kung paano natin nilalagay si external and internal liquidity. Okay? So dito, delete lang natin. Yan. So, example, ito si market, no? So, hahanapin lang natin yung last high and low ni market. So, ito yung last high. So, tatawagin natin tong external buy side liquidity. And hahanapin natin yung last low ni market. Ito, tatawagin naman natin tong external sell side liquidity. Okay? So, paano naman si internal liquidity? Okay, so from the word internal, it means na nasa loob siya ng external liquidity. Okay, so lahat ng nakikita nyo dito sa loob ng external liquidity natin is we call it internal liquidity. So, paano naman natin malalaman kung sell side ba siya or buy side ba siya? Gagamitan lang natin siya ng Fibonacci retracement. Okay? So, kiklik nyo lang yung Fibonacci, then sa last low or last external to external. Okay, so yung Fib settings natin is ito, 0.5 lang guys. Okay? Then, lahat na makikita mo sa baba ng 0.5, we call it internal sell side liquidity. Then, lahat naman ng nasa taas ng 0.5, we call it internal buy side liquidity. Okay? So, para sa example, gagamitin natin ulit si market para mas mabilis nyong maintindihan. Okay? Yan. So, ito yung magiging example natin, guys, no? So, gagamitin natin si Asia and si London. Okay? So, ito yung time ni Asia, guys. Si Asia is 6 to 12:30 and si London is 2 to 5. Okay? So, bakit nga ba natin sila gagamitin? So, gagamitin natin siya as our daily bias. Okay? Dahil nagtitrade naman tayo sa New York, so sila yung magiging bias natin. Okay? So, i-mark out lang natin sila para mas mabilis natin makita kung saan ba yung external and internal liquidity. Okay? So, i-mark out lang natin si Asia. Zoom in na tayo. This is Asia High and Asia Low. And ito naman is London High and London Low. Okay? So ngayon, nakita na natin yung high and low ng Asia and London. Okay? So dahil nakita na natin sila, alam na natin kung saan yung external liquidity natin bago mag-New York. Okay? So ang gagawin natin, papalitan lang natin yung last high and last low ng external liquidity. Okay? So ito, nakita natin na mas mataas si London High kaysa kay Asia High. So magiging external buy side liquidity na natin siya. And si London Low, mas mababa siya kesa kay Asia Low. So,
gagawin na natin siyang external sell side liquidity. So dahil alam na natin kung saan yung external natin, hahanapin naman natin ngayon si internal liquidity. So paano nga ba natin hahanapin sa internal liquidity? So again, si internal liquidity, nasa loob siya ng external. Okay? So paano natin may extinguish kung buy side ba siya or sell side? So gagamitin natin siya ng Fibonacci retracement. Okay? So from external to external. Okay? So lahat ng nasa baba ng 0.5 ng Fibonacci retracement, we call it internal sell side liquidity. Okay? So lahat ng nasa taas ng 0.5, we call it internal buy side liquidity. Okay? So mag-aantay na lang tayo kung anong gagawin ni market. Okay? So dahil alam na natin yung external and internal liquidity natin, maghahantay na lang tayo kung anong gagawin ni market. Okay? So tingnan nyo kung anong ginawa ni market. After niyang ma-sweep yung external sell side liquidity, nagkaroon lang ng pagtaas o pagbalik sa external buy side liquidity. Okay? So nagigets nyo ba guys? So nagiging fuel yung liquidity. Okay? Kasi siya yung nagbibigay ng push to sweep the liquidity. Okay? So, ganun nangyayari o ganun gumagana si liquidity. Again guys, ginagamit natin si Asia and London para ma-extinguish kung saan yung external and internal liquidity natin for the day. Okay? Ngayong araw na ito. Okay? So, ganun natin siya ginagamit. Okay guys? So, sana naintindihan nyo, ganun gumagana si external and internal liquidity. Okay guys, and yun lang. Thank you and see you next lesson. Bye!